Good evening, everyone. Magsimula tayo ng Bible meditation, dilim at liwanag. Ito ang pamagandang mensahe. Biblia ay Salmo 23. Okay, babasahin natin Biblia. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinapapahinga niya ako sa magsaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapanubayan niya ako sa tamang daan upang siya ay aking magparangalan. Kahit tumaan ako sa pinakamadilim ng libis, hindi ako matatago dahil kayo ay aking kasama. At ang dala niyong pamalo at sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabayan na papagaan sa aking kalooban. Ipinakanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng iyong patanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ang mapapasa akin habang ako'y nabubuhay at titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Amen. Okay. Dilim at liwanag. Nang magtuklasan ni Elaine na mayroon siyang maglubang cancer, alam na nila ng asawa niya si Chuck na hindi na matatagal bagong magkapiling ni Elaine si Jesus. Pinangawakan nila mag-asawa ang pangako sa Salmo 23 na sasamahan sila ng Diyos habang naglalakbay sila sa pinakamadilim at pinakamahihirap ng lambak sa kanilang 54 ng taon pagsasama. Nagkaroon sila ng pag-asa sa katotohanang handa na si Elaine na makapiling si Jesus dahil matagal lang niyang inilakak ang kanyang pagtitiwala sa kanya. Sa pag-alala sa kanyang asawa, ibinahagi ni Chuck na patuloy pa rin siyang naglalakbay sa madilim na libis na kamatayan. Nagsimula na ang buhay ng kanyang asawa sa langit. Ngunit nananatili pa rin siya at ang iba pang nagmamahal kay Elaine sa madilim na libis na kamatayan. Habang naglalakbay tayo sa madilim ng libis ng kamatayan, saan tayo maaring humugot ng liwanag? Ipinahayag ni Apostol Juan na ang Diyos ay liwanag at sa kanyang ay walang anumang kadiliman. Sinabi rin ni Jesus sa Juan 8:12, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumunod sa akin ay hindi na namumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Bilang mga natitiwala kay Jesus, namumuhay tayo sa liwanag ng nagmumula sa Kanya. Ipinangako ng Diyos na lagi siyang sasaatin at magiging ating liwanag kahit na sa ating paglalakbay sa pinakamadidilim ng mga libis. Manalangin tayo. Magpapahal ng Diyos, salamat po sa iyong pangakong hindi niyong akong iiwan. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking buong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang binabalikan mo ang iyong araw ay paknilayan ang tanong na ito. Anong lambak ang iyong pinagdadaanan ngayon? Alin sa mga pangako ng Diyos ang nagbibigay liwanag sa inyo ngayon?